ay may itinuturing na totoong kaibigan. Sanggang dikit partners in crime o best friend, ika nga. Minsan dahil sa best friend natin ay nakagagawa tayo ng maling desisyon sa buhay. Para mapagtakpan lamang ang katotohanan at kalokohang ginagawa nila kahit alam mong mali na. At nagsisisi na lamang tayo sa huli kapag nalagay na sa alanganin ng bawat isa. Papadudod ako po si Easy, 26 years old at isa akong gay performer dito sa Puerto Galera. Tubong Occidental Mindoro ang pamilya namin pero dito ako sa Puerto Galera nakahanap ng maayos na trabaho. At dahil wala namang TV sa bar na pinagtatrabahuhan ko ay radyo, ang pinakikinggan namin. Avid listener mo kaming lahat. At todo kami palagi nag-aasaran kami kung sino ang unang magsisend ng kwento sa'yo. Iniisip kasi namin na sa dami ng nagpapadala ng liham sa'yo ay tiyak na 50-50 ang chance na mapili ang liham namin. Pero sinubukan ko pa rin dahil alam ko na maraming mai-inspire sa kwento ko. Sabay kaming lumaki ni Jenny, mas matanda lamang ako ng 2 taon sa kanya. Bata pa lamang kami ay kitang-kita na ang angking ganda nito. Makinis siya pero may pagkabalahura din ng bunganga. Masaya siyang kasama kaya siguro ay komportable kami sa isa't isa. Kaya naman noong magdesisyon akong magtrabaho dito sa Puerto ay sumama din siya sa akin. Magkasama po kami sa trabaho at iisa ang bahay na inuupahan namin. Dito kami mas lalong naging close ni Jenny. Bakla! Ay, hala! Ano nangyari sa'yong babae ka? Bakit nung matungal ka para kang kinakatay na baka? Iniwanan niya ako! Nakipag-break na siya sa akin! Tumigil ka na nga sa kakaatungal mo. Mamaya isipin ng mga kapitbahay pinagsasamantalahan kita eh. Kaloka ka! Ang sakit eh! Ano ba yun? Siya lang yung lalaking minahal ko. Tapos sabi niya sa akin, hindi na daw siya masaya. Ay naku, tumigil ka na sa paggawa mo ha. Ang sakit na sa tenga ng boses mo, naririndi na ako. Ano ba kasi iniiyak-iyak mo? Mabuti nga tumagal pa siya ng 1 taon eh. Sa tindi ng ugali mo na yan, naku, patay na kambing lang ang hindi magre-reklamo. Bakla naman eh! Nakita mo nag-awot ako, babanatan mo ako ng ganyan? O anong gusto mo? Ihele kita para tumahan ka, ganon. Masyado ka kasing selosa. Ang ganda-ganda naman ng peslak mo. Pero kung magselos ka, wagas. Kapag mahal mo ang isang tao, magsiselos ka talaga. Palibasa kasi hindi mo pa naranasan magmahal eh. Gaga? Anong akala mo sa akin, tuot? Walang pakiramdam? Hoy, kahit na bakla ako, marunong ako magmahal, no? Ay naku, mabuti pa ayusin mo na ang sarili mo. Kakain na tayo. Ang tsaka ng itsura mo, oh. Wala akong ganang kumain. Ay naku, bahala ka. Basta ako kakain na. Ang sarap pa naman ng niluto ko. Bakla, anong gagawin ko? Wala kang dapat gawin, babae, kundi kumain. Eh kung yan ini-emote mo, kinukuha mo na ng plato, di masasaluhan mo na ako. Makakakain na tayo. Dali na, may trabaho pa tayo mamaya. Arte mo. Hindi ako papasok mamaya. Hindi ko kaya magtrabaho. Ang sakit-sakit kasi! Babae, ano ka ba? Hindi mo dapat iniiyakan ng kagaya niya. Buti sana kung gwapo eh. Kaso mukha naman paa. Ang ganda-ganda mo tapos magkakaganyan ka sa mukhang paa. Eh, sa mahal ko eh! Anong gagawin ko? Kamahal-mahal naman ako, di ba, bakla? Mabait naman ako, di ba? Ay, teka, ano mabait? Hindi ka mabait. Magtigil ka. Pero yung kamahal-mahal, pwede pa. Pero yung mabait, huwag mo na ipilit. Tara na, kumain na tayo. Ayoko kumain, bakla. Promise, wala akong gana. Wala. Ay nako,
Alam mo babae, gusto sana kitang damayan sa kaartehan mo na yan. Kaso ilang beses nang nangyari to eh. Kaya wa-effect na sa akin yan. Tumigil ka na. Kaya kung ayaw mong kumain at bet mong umatungan maghapon, sige, go be my guest. Basta ako, Lala Fez. Papadudot na awa ko sa kanya pero hindi ko pwedeng ipakita yon dahil lalo lamang niyang iindahin ang sakit. Ito lamang kasi ang lalaking minahal niya ng sobra. Sa dami ng naging boyfriend niya, noong ko lamang siya nakita na umiyak at nasaktan. Alam ko na ito lamang ang lalaking minahal niya at saksi ako doon, papadudot. Siya kasi ang tipo ng babae na kapag ayaw na sa isang lalaki, basta na lamang niya itong binibreak. Karma. Yun ang tamang sabihin ko sana sa kanya pero pinili kong huwag sabihin dahil alam ko na mas makakadagdag pa yon sa sentimiento di asukal niya, papadudot. Sinubukan ko siyang pakalmahin. Lahat na yata ng magaganda at masasakit na salita ay sinabi ko na sa kanya. Dahil pinapabayaan na niya ang sarili niya. Kahit na anong sabihin ko sa kanya ay hindi siya nakikinig. Alam ko nalilipas din ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Kilala ko si Jenny. Sandali lamang itong mag-i-emote at makaka-move on din ito kaagad. Kaya kahit naaawa ko sa kanya, pinabayaan ko na lamang siya sa gusto niya. Hinahayaan ko siyang manahimik at mag-iiyak. Madalas ko pa siyang pinapagalitan dahil nawawalan na siya ng gana dahil sa lalaking hindi naman deserve ang mga luha niya. Umiiyak ka pa rin, babae? 100 years na kayong hiwalay, ganyan ka pa rin? Move on din, babae, pag may time. Mabuti sana ko yung iniiyakan mo, artistahin eh. Ayusin mo nga yung sarili mo. Bilis, tara, mamasyal tayo. Ayoko, bakla. Tinatamad ako, ikaw na lang. Palagi na lang tayong ganyan? Teka, kailan ka ba huling nagsuklay, babae ka? Alam mo pa ba kung ano ang suklay? Ginagamit sa buhok yun. Tignan mo nga yung itsura mo. Ang gulo-gulo ng buhok mo, ang dugyot-dugyot mo. Hoy babae, baka may kuto ka na ha, mahawa mo ako. Kokrompalin talaga kita. Pabayaan mo nga ako. Wala kang pakialam kahit hindi ako magsuklay o mamaho ako. Umalis ka na kung aalis ka. Gusto ko mapag-isa. Ay hindi. Aalis tayo. Tingnan mo nga yung eye bags mo, mga maleta na oh. Alam mo, imbis na nag-e-emote ka dyan, ipakita mo sa lalaking yun na mukhang paa na hindi siya kawalan. Sinasabi ko sa'yo, maniwala ka sa akin. Pagsisisihan ng boyfriend mong mukhang paa na iniwang ka niya. Ayoko nga. Hoy, pag ako nainis sa'yo, talagang kakalad ka rin kita. Sinasabi ko sa'yo. Huhubaran kita at bubuhusan kita ng malamig na tubig. Sige, para makita mong hinahanap mo. Kilala mo ako, babae. Pag sinabi ko, ginagawa ko. Ang kulit talaga ng baklang to. Ayoko nga sabi eh. Ano bang mahirap intindihin sa sinabi ko? Kung gusto mong umalis, umalis ka. Huwag mo na akong isama, okay? Alam mo, nuknukan ka ng arte, nakakainis. Eh wala naman akong gagawin doon. Baka mainis ka lang lalo sa akin. Iwanan mo na lang ako at huwag mo na akong kulitin. Alam mo, babae, hindi ko talaga alam kung anong ipinakain sa'yo ng mukhang paa na yun, kung bakit nagkakaganyan ka. Ang pangit-pangit naman! Yung ex mo ang gwapo, hindi mo iniyakan ng ganyan. Tapos ngayon, mukha kang nagdurusa. Mukha kang yagit ang dugyot-dugyot mo. Paano ka umabot sa ganyan? Mukha pangit kang bakla ka. Porke ang famang jowa, makalait ka, wagas. O, totoo naman eh. Wala ka kasing ka-taste-taste. Huwag mo kasing masyadong seryosohin yung kasabihang ang maganda para sa pangit. Hindi totoo yun. Kaya ka nagkakaganyan kasi tatanga-tanga ka. Alam mo, kung ako sa'yo, aalis na ako. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pangwawalang niya sa akin. Wala ka mapapala. Concerned lang ako sa'yo, babae. Mahal kita, kaibigan kita eh. Hindi ko kayang makita na nagkakaganyan ka dahil lang sa isang lalaking mukhang paa. Masanay ako na binabalahura mo ko. Nakikipaghuntahan ka sa akin, yung maingay ka, nakikipagsabayan ka, makulit, magulo, ganun. Hindi yung ganyan ang itsura mo. Yung mukha naglublob ka sa putik. Mabuti pa mag-inom na lang tayo. Ay, hindi ko bet magwalwal today, babae.
Go na tayo sa mall. Gusto kong mag-mall. Doon na tayo. Malay mo. Makakita tayo doon ng mas pangit kesa sa iniiyakan mo ngayon, o di ba bongga? Hindi ka naiiyak. Che? Bakla? Alam mo, naisip ko lang. Ano kaya kung ikaw na lang ang jowa ko? Ay, no, no, no! Ayoko pang mamatay, no? Hindi ko kaya magjowa ng lason. Ew! Ang juicy nito, kala mo? O sige na, ikaw na ang Diyosa, ikaw na ang makinis. Tumigil ka na! Don't say another word! Hindi ko kaya! Kadiri ka! No! Papadudot, nahirapan akong tulungan si Jenny para makapag-move on. Pero dahil na rin sa kakulitan ko ay napapayag ko siyang labas muli at lalo na kapag wala kaming trabaho. May nakilala siyang foreigner at naging boyfriend niya rin po ito. Naging masaya ako para sa kanya dahil alam ko na hudi at ngayon na nakalimutan na niya ang ex niya na umiwan sa kanya. Nakikita ko na ulit siya na tumatawa. Bumabalik na ang dating sigla na matagal ding panahon na nawala sa kanya. Mahal na mahal ko ang kaibigan ko at hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kulang na lang ay iisa ang nagluwal sa amin. Iisa ang likaw ng bituka namin at hindi ko maatim na makita siyang nasasaktan. Pero gaya ng mga naunang naging boyfriend niya ay iniwan din siya ng foreigner. Muli ko naman siyang nakitang umiiyak at nasasaktan, Papadudot. Papadudot, idinaan na lang namin sa pagwawalwal ang pag-iwan sa kanya ng apam niyang boyfriend. Nalasing kami pareho at ang masakit nito ay may nangyari sa amin. Hindi ko alam kung paano ako kikilos. Basta ang alam ko lang ay nabigla din ako. Paano ay may mangyayari sa amin samantalang laso ng tingin ko sa mga babae? Kaya litong-lito ako sa mga oras na yon. Tomboy ba ako? Ilang ulit kong tinatanong ang sarili ko kung totoo ba ang mga nangyari. Kung nananaginip lamang ba ako. Malabo pa kasi sa sabaw ng pusit na may mangyari sa aming dalawa ng isang babae at sa kaibigan ko pa. Halos hindi ko na nga alam kung nakatulog ba ako at hindi ko rin alam kung anong magiging reaksyon namin pag naging maayos na ang katinoan naming dalawa, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ay nagkakailangan pa kaming dalawa. Hanggang sa inisip na lang namin na bangungot lang ang nangyari at hindi namin gusto. Ang mahalaga ay alam namin sa sarili namin na may nangyari. Isang buwan din na mahigit na medyo nagkakailangan kaming dalawa at kung kailan na nagiging maayos na ang lahat, ay saka naman biglang nagkaproblema. Nabuntis siya at sa akin niya pinapaako ang bata. Ako daw ang ama. Paano ko tatanggapin na sa akin ang bata kung alam ko na bago may mangyari sa amin ay may nakasiping din siya, ang boyfriend niya na foreigner. Bigla akong nakaramdam ng takot, Papadudot. Paano nga kung ako ang ama ng ipinagbubuntis niya? Paano ko pakikisamahan ng isang babae? Okay sana kung hindi ako ang ama ng bata kasi wala akong obligasyon sa bata. Tutulungan ko lamang siya dahil kaibigan ko siya, pero papaano kung ako ang ama? Paano ako kikilos? Hilong-hilo na ako sa kakaisip pero walang pumapasok sa isipan kong matinong sagot. Ihintayin ko ba muna siyang manganak para malaman ko kung sa akin talagang bata bago ko siya tulungan? Tutulungan ko na siya at aakuin ng bata. Kahit na hindi pa namin alam kung sino talaga ang ama, pag blue eyes ay hindi akin. Pag Pinoy ay akin. Parang ang hirap ng sitwasyon namin. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas. Paano kung sa akin nga ang bata? Paano ang jowa ko? Mahal ko si Jenny bilang kaibigan pero hindi ko makita ang sarili ko na magiging asawa siya. Paano ko palalakihin ang anak ko kung akin nga? Paano ko ipapaliwanag sa kanya na bakla ang ama niya na nakadamit babae? Paano kung pagtawanan siya ng mga kalaro niya? Hindi ko alam kung paano maging isang ama at hindi ko alam kung paano magpaka lalaki at magpalaki ng isang anak. Sana'y hindi sa akin ang bata.
Pero sigurado si Jenny sa sinasabi niya kaya lalo akong kinakabahan. Oh, kumain ka na ba? Oo, kanina pa. Anong inulam mo? Siya nga pala. Nakausap ko ang jowa ko, uwi raw siya. Hindi niya pwedeng malaman ang tungkol sa atin, ha? Hindi niya malalaman kung walang magsasabi. Wala naman nakakaalam na pinaako mo sa akin yung bata, no? Hindi ko siya pinaako sa'yo. Sigurado ako na ikaw ang ama ng anak ko. Alam ko sa sarili ko ang bilang ng araw kung kailan siya nabuo, no? Hayaan mo, kung lumabas na foreigner ang bata, lalayo ako sa'yo. Hindi mo kailangan lumayo, ano ka ba? Akin man o hindi ang batang yan, hindi kayo aalis. Palalakihin natin siya na ako ang kikilalanin niyang ama. Salamat bakla ha. Kasi kahit na ganitong nangyari, hindi mo ako pinabayaan. Hindi mo pa rin ako iniwan. Hindi talaga kita iiwan, ano? Hindi ko kayang gawin yun sa'yo. Mahal kita, kaibigan kita. Isa pa, kung sa akin ang batang yan, aayusin natin ang lahat. Ilalagay natin sa tama. Alam mo, naisip ko, kesa kung sino-sino lang dyan na lalaki, mas pipiliin ko na makisama sa'yo. Kasi mabait ka eh. Kilala natin ng isa't isa. Oo nga, bakla ka. Pero hindi ka bakla lang eh. Bakla kang responsable at may puso. Ano ba yan, babae? Huwag ka na magdrama. Parang gusto ko na tuloy matouch. Hindi ako nagdadrama bakla. Totoo yung sinasabi ko. Darating ang araw, makakabawi din ako sa'yo. Bala ko sana umuwi muna sa atin eh. Mahirap kasi manganak ng mag-isa. Huwag ka nang umuwi. Baka ma-stress lang lalo si na tita dahil sa nangyari. Tsaka na tayo umuwi kapag nakapanganak ka na. Baka magulat sila kapag nakita nila ang kalagayan mo. Ayoko kasi maging pabigat sa'yo. Nahihiya na nga ako sa'yo eh. Kinakapalan ko na nga lang itong mukha ko, no? Ito naman. Para saan pa't naging best friend mo ko? Magkasangga tayo, di ba? Ang mahalaga ngayon, ang sitwasyon yung mag-ina. Ako na munang bahala sa lahat ng gastusin. Magpapacheck up nga pala ako mamaya. Pakisabi na lang kay boss na baka malate ako ha. Alam mo, sa tingin ko, mabuti pa siguro huwag ka na muna magtrabaho. Para hindi nila makita ang kalagayan mo. Medyo maumbok na rin kasi ang tiyan mo eh. Kaya ko pa naman. Hindi pa naman ako mahihirapan. Mas maigi nga na may ginagawa ako kaysa mainip lang ako dito sa bahay. Wag na, baka ma-stress ka lang kapag nagtrabaho ka pa. Baka pati anak natin maapektuhan. Anak natin? Tanggap mo na? Diba, sabi ko naman sa'yo, akin man o hindi ang batang yan, ako pa rin ang tatayo bilang tatay niya. Ikaw ang ama nito, bakla. Sigurado ako. Papa Dudut, hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya kong gawin para sa kaibigan ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa bawat araw na kasama ko si Jenny. May kung anong damdamin ang nabubuhay sa puso ko na ni sa hinagap ay hindi ko akalain na mararamdaman ko. Unti-unti nang nahuhulog ang loob ko sa kanya pero hindi ko alam kung ililihim ko na lamang ba o sasabihin sa kanya ang katotohanan. Baka pagtawanan lamang niya ako at ayokong mangyari yon dahil masasaktan ako. Ilang buwan din na walang nakaalam ng sitwasyon namin ni Jenny. Inilihim namin sa katrabaho namin ang pagbubuntis niya. Pero hindi naman madaling itago ang pagbubuntis kaya napilitan na rin siya na mag-resign bago mas mahalata ang tiyan niya. Inako ko ang responsibilidad. Mahirap man pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya ay nagagawa kong kayanin ang lahat. Nalaman ng boyfriend ko ang tungkol sa amin ni Jenny dahil na rin sa mga taong masaya kapag nakakasira ng buhay. Hindi ko inamin sa kanya ang totoong nangyari. Sinabi ko lamang sa kanya na inaako ko lamang ang bata dahil iniwan ito ng boyfriend. Napaniwala ko naman siya kaya hindi niya pinutol ang suporta niya sa akin. Pero nagulo ang mundo ko dahil inamin din sa akin ni Jenny na natututunan na rin niya akong mahalin, Papa Dudut.
Magpalit ka na ng damit mo at kakain na tayo. Pakis nga. Ay, anong kiss? Che, Ito naman. anong ulam? Kiss mo muna ako. Eh, ano ba nangyayari sa'yo, babae? Wala, gusto lang kitang ikis. Bakit? Bawal ko bang ikis ang tatay ng anak ko? Sige na, kiss mo na ako. Kilabutan ka nga, ano ka ba? Kadiri ka ha? Malapit na ako masuka. Ay, wag ako bakla ah. Alam ko na bet mo na rin ako. Nararamdaman ko yon. Huwag ka mag-inarte. Hindi bagay sa'yo. Kiss na, dali na, bilis na. Parang tanga to. Kumain na nga lang tayo. Hindi mo pala sinagot yung tanong ko, ano bang ulam? Tortang talong na may kasamang pagmamahal. Babae ha, hindi ka na nakakatawa. Ay, sandali. Tabihan kita ha. Meron ka palang dapat malaman. Bakla, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na mahal kita? Mahal din naman kita ha. Alam mo yan, di ba? Pero bilang kaibigan. Oo, bilang kaibigan. Bakit? Ano pa bang inaasahan mo? Sure ka ba bilang kaibigan lang? Eh bakit pinapawisan ka dyan? Uy, si bakla. In love na rin sa akin. Aminin mo na. Wala naman nakakarinig eh. Nagbablush ka bakla? Oo. Halatang-halata na in love ka na sa akin. Babae, tama na nga. Hindi ako nagbablush. Naka-blush on talaga ako. Tsaka mainit sa labas, parang hindi ako pagpapawisan. Tumigil ka nga. Sus! Huwag ako bakla. Iba na lang. Ay, teka sandali. Nagpagupit ka? Nakabistida ka kaninang umalis ah. Bakit nakamao ka na ngayon? Bakla! I love you na! I love you na talaga! Hoy babae, huwag kang assuming ha. Hindi ako nagpagupit para sa'yo. Isa pa, sinasanay ko lang talaga ang sarili ko na ganito para hindi magtaka si baby sa itsura ko. Ay! Guwapo ka pala, bakla! Ay, oo naman. Nakakatawa na ngayon mo lang napuna. Hindi naman ako puputaktihin ng mga manliligaw kong afam kung hindi, di ba? Ay, oo nga pala. Paano kapag dumating uli yung afam mo tapos ganyan ang itsura mo? Hindi kayo magduda yun? Actually, matagal na akong pinagaganito ni Jowa. Gusto niya ng ganitong pormahan ko. Gusto niya na magganitong pormahan na daw ako. Ako lang ang may ayaw. Tumatanggi lang ako. Ay, naku, change topic na nga. Mabuti pa kumain na tayo. Huwag ka na nga ano dyan kung ano-ano mga napupuna mo. Eh di kumain. Basta mamaya, kiss mo ko ha? Papa Dudut, naging magaan ang bawat araw naming dalawa ni Jenny. Masaya ang bawat gising namin at unti-unting nawala ang ilang sa aming dalawa. Hindi ko man tuwirang aminin sa kanya na mahal ko na siya na higit pa sa isang kaibigan. Alam ko na nararamdaman na niya yon, Papa Dudut. Action speaks louder than words, ika nga nila. Madalas kasi na hindi ko na rin maitago ang kilig at saya sa tuwing magkasama kami. Kakaiba ang pakiramdam na ito kumpara noong mag-best friend pa lamang kami. Mas makulay at mas masaya. Nanganak si Jenny, Papa Dudut. Babae at Pinay na Pinay ang itsura niya. Akin ang bata. Ako nga ang ama. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Lalo na noong hawakan ko ang aking anak. Para po akong nananaginip, Papa Dudut. Para akong nakalutang sa ulap. Tatay na ako at gusto kong sumigaw sa tuwa pero mas tamang sabihin na naluha ako. Naluha ako sa sobrang kasiyahan. Ito na ang pinakamagandang regalo na matatanggap ko sa buong buhay ko. Aalagaan ko siya at mamahalin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakarating ang balita sa boyfriend ko, Papa Dudut. Bigla siyang umuwi ng Pilipinas at kinausap ako ng masinsinan. Doon ay inamin ko sa kanya ang katotohanan. Hindi na ako nagsinungaling pa, Papa Dudut. Inamin ko sa kanya lahat dahil sukol na ako. Inamin ko sa kanya ang totoo dahil gusto ko ding ipagmalaki na tatay na ako. Tatay na ako na sa hinagap ay hindi ko naisip na mangyayari yon. Galit na galit sa akin ang boyfriend ko at pinapili ako kung siya o ang aking mag-ina ang pipiliin ko. Aaminin ko na minahal ko ang boyfriend ko.
Hindi kami tatagal ng 6 na taon kung hindi ko siya minahal. Pero mas mahal ko ang anak ko at si Jenny. At handa kong isakripisyo ang lahat ng karangyaan na kayang ibigay sa akin ng boyfriend ko para sa mag-ina ko. Hindi matanggap ng boyfriend ko ang mga nangyari. Hindi agad ito umalis sa Pilipinas at inalok niya ako ng malaking halaga kapalit ng pag-iwan ko sa mag-ina ko. Sosuportahan daw niya ang mga ito. Paaralin ang anak ko at bibilhan ng bahay, bibigyan ng negosyo. Sumama lamang ako sa kanya. Aalis daw kami ng Pilipinas at magpapakasal sa ibang bansa. Gaya ng nauna naming plano bago ko nabuntis si Jenny. Ilang beses niya akong kinulit papadudot pero ilang beses ko din siyang tinanggihan hanggang sa kusa itong sumuko at umalis na. Hindi ko na sinabi kay Jenny ang tungkol sa sinabi sa akin ng boyfriend ko. Masakit din sa akin ang nangyari at naawa ko sa boyfriend ko, Papa Dudut. Pero mas nanaig sa akin ang pagmamahal sa mag-ina ko. Hindi ko man direktang may paliwanag sa kanya ang tamang sagot sa tanong niyang kung bakit. Ang mahalaga sa ngayon ay napatunayan ko sa sarili ko na mas mahal ko si Jenny at handa akong iwan ang lahat para sa kanila ng anak ko. Bakla, anong oras na? Bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa kita hinihintay ah. Bakit mo ako hinihintay? May problema ba? Wala. Hindi lang ako sanay nang hindi ka kagad umuwi pag wala kang trabaho. Masanay ka na babae. Masanay ka na rin na paminsan-minsan hindi ako uuwi. Alam mo na. Huwag mo sabihin na lalaki ka, bakla. Hindi magandang biro yan, ha? Eh ano naman kung man lalaki ako? Single naman ako. Teka, nagsiselos ka ba? Oo! Nagsiselos ako! Masaya ka na? Ay, bakit ka sumisigaw babae? Sinong kaaway mo? Ikaw! Nakakainis ka kasi bakla eh! Kanina pa ako naghihintay sa'yo kasi nagugutom na ako. Tapos, uwi ka na nga ng lasing, malalaman ko pa na ng lalaki ka! Nagugutom ka na pala eh. Bakit hinintay mo pa ako? Bakit hindi ka pa kumain? Hindi naman ako may bitbit ng kaldero ha. Huwag kang pilosopo ha! Hindi pa ba malinaw sa'yo na hindi ko gusto na makita kang may kasamang ibang lalaki? Inamin ko naman sa'yo na mahal kita, di ba? Bakit mo ba ako pinahihirapan? Ako? Pinahihirapan ka? Lilinawin ko lang babae ha. Hindi kita girlfriend. At lalong hindi kita asawa para umasta ka ng ganyan. Oo, hindi mo ako asawa. Pero may anak ka sa akin. Mahal kita kaya nagagalit ako ng ganito. Hindi ko alam kung bakit ang dami-dami naman dyan na tunay na lalaki. Sa'yo pa na baklang-bakla ako na in love. Selfish na, wala kang pakiramdam. Napakamanhid mo. Ako selfish? Kung selfish ako, sana iniwan na lang kita. Sana noong pinapili ako ng boyfriend ko sa inyong mag-ina kapalit na malaking halaga, sana mas pinili ko na lang ang pera. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Wala kang karapatan na sabihan ako ng selfish dahil mas pinili ko na manatili sa tabi niyo kesa pabayaan kayo. Tapos ako pa ang selfish? Talaga lang ha? Hindi ko matanggap. Bakit kami ang pinili mo kung hindi mo rin naman ipaparamdam sa amin na mahal mo kami? Kulang pa ba ang ginagawa ko? Ibinigay ko naman lahat sa inyo ah. Binago ko ang sarili ko para sa inyo. Tinalikuran ko ang marangyang buhay na dapat sana ay tinatamasa ko ngayon dahil sa inyo. Tapos ako talaga ang selfish? Parang hindi ako makaka-move on dyan. Oo, selfish ka! Dahil sarili mo lang ang iniisip mo. Ipinakita ko at pinaramdam ko sa'yo na mahal kita. Pero ikaw, ano? Anong ginagawa mo? Sa halip na aminin mo sa akin ang totoo, pilit mo tinatago kasi duwag ka! Duwag ka! Oo! Duwag ako! Masisisi mo ba ako? Binigla mo ako eh! Pero dapat nga magpasalamat ka pa rin sa akin eh. Dahil kahit duwag ako at kahit selfish ako tulad ng sinasabi mo, hindi ko kayo pinabayaan. Sapat na ba yung hindi mo lang kami pinabayaan? Bakla! Kailangan ko rin ng assurance na kami lang ng anak mo sa buhay mo. Gusto ko marinig sa'yo na mahal mo ko. Kasi ako, mahal na mahal kita. May gatas pa ba si baby?
Baka wala na, bibili muna ako sa labas. Huwag mong ibahin ang usapan! Mahal mo ba ako o hindi? Kasi kung hindi mo ako mahal, mabuti pa na umalis na kami dito ng anak mo. Ano bang nangyayari sa'yo, babae? Hindi ka naman dati ganyan Alam mo, mabuti pa kumain na lang tayo. Baka nalipasan ka lang ng gutom. Bakla naman eh! Mahal kita! Mahal na mahal kita! Bakit ba ayaw mong maniwala? Alam mo, nagbumukha na akong tanga ha? Pero kilala mo naman ako, di ba? Pag sinabi kong mahal ko talaga! Tsaka na natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan, pwede? Alam mo, magpapahinga na nga lang muna ako. Ayoko nang kumain. Nawalan na ako ng gana. Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit hindi ko nagawang aminin kay Jenny ang totoong nararamdaman ko. Pero noong aminin niya sa akin na mahal niya ako ay sobrang saya ko. Masaya ako pero itinago ko yun. Bago sa akin ang pakiramdam na yon dahil sanay ako na lalaki lamang ang nagpapatibok ng puso ko. Mula pagkabata ay hindi ko man lang naranasan ang magkagusto o magka-crush sa isang babae. Kahit kay Jenny na halos nakabuyangyang ang katawan sa harapan ko ay hindi man lang ako natukso o nakaramdam ng init ng katawan. Litong-lito ako, Papa Dudut. Siguro kung hindi ko kilala si Jenny baka isipin ko na hindi totoo ang sinasabi niya na mahal niya ako. Pero best friend ko siya kaya alam na alam ko kapag mahal niya ang isang tao. Hindi ito natatakot sabihin sa taong mahal niya ang nararamdaman niya. Kaya siguro ganoon na lamang ang inis niya sa akin. Lalo na at tinatanggihan ko siya. Mahal ko si Jenny pero hindi ko alam kung paano ipapaunawa sa kanya na hindi pa ako handa na makipagrelasyon sa kanya. Hindi pa ako handa, Papa Dudut, na pumasok sa relasyon na hindi ko alam kung paano sisimulan. Sapat na muna yung alam ko na mahal niya ako at mahal ko siya. Hindi man niya gaanong maramdaman ay gagawin ko pa rin kung ano ang sa palagay ko ay makapagpapasaya sa kanila. Tulog ng baby kong maganda. Good morning, babae. Good morning, bakla. Wala bang kiss? Ano ba? Hindi pa ako nagtutoothbrush? Hello, baby kong mahal. Good morning. Mamaya na ikikis ni daddy yan, ha? Nagtutoothbrush lang ako. Si mami din, baby. Ikikis ni daddy pagka-toothbrush. Di ba, baby? Pero okay din naman ako ikis kahit hindi pa nagtutoothbrush si daddy. Di ba, baby? Tcha! Babae, anong ulam? Ako, ayaw mo? Baliw! Ang aga-aga, babae, ha? Bakla, phone mo nagre-ring. Ay, kaya mo siya. Sino ba kasi yan? Wala, baka yung customer ko yung kagabi. Kagabi pa ako kinukulit nun eh. Naku, bakla binabalaan kita. Huwag kang manlalalaki, hindi ako papayag. Eto na naman po tayo. Wala nga lang yun, ano ka ba? Maaga pa para mamburaot, babae, ha? Utang na loob. Hindi naman kita binuburaot. Ang akin lang naman, hindi na magandang tingnan na may lalandiin ka pang lalaki. Gusto mo bang kalakihan ng anak mo na ganito tayo? Teka, okay naman tayo, di ba? Isa pa, alam mo naman sa umpisa pa lang ganito na ako. Pinipilit ko naman magbago para sa inyo, ha? Bakla yung totoo. Wala ka ba talaga nararamdaman para sa akin? Wala nga, ang kulit mo naman eh. Friendship lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo. Hindi naman natin kailangan na maging tayo para mapalaki natin ang maayos yung anak natin, ha? Diba? Ay, may karelasyon ka bang iba? Wala. Kasi kung may boyfriend kang iba, hahayaan na lang kita. Uwi na lang kami ni baby sa atin. Yung totoo, bakla. Wala nga, sabi. Ang kulit, ha? Bakit ko sumisigaw? Wala naman akong sinabing masama Eh, ang kulit mo kasi eh. Araw-araw na lang, yan ang issue mo. Araw-araw din kasi na nagpapaka-ipokrita kang bakla ka. Best friend mo ko.
Alam ko kung nagsisinungaling ka o hindi, no? Ay, hindi porke best friend mo ko, dapat alam mo na lahat ang tungkol sa akin. Alam na alam ko, bakla. Kilalang kilala kita mula sa mga hibla ng buhok mo sa ulo hanggang sa patay mong kuko. Kaya tigilan mo na ako sa katuwagan mo, ha? At saka din sa pagiging ipokrito mo. Alam ko naman na mahal mo ko, hindi bilang kaibigan lang. Huwag ka na kasing mag-inarte. Alam ko na gusto mo rin akong halikan, yakapin, at katabi sa gabi. Kiss mo na ako. Uy, hahalikan na ako niyan. I love you, bakla. Aamin na yan. Mahal mo ko, no? Mahal mo ko, no? Uy, mahal na niya ako. Aamin na yan. Tumigil ka na nga, babae. Ano ba? Hindi ka na nakakatuwa, ah. Ano ba naman yung kita? O ayan, ano? Masaya ka na? Aamin ka din pala eh. Pinahirapan mo pa ako. Wala kasing kupas yung kakulitan mo eh. Dapat pala noon ko pa ginawa to, bakla, no? Ang tibay kasi ng arte mo sa katawan. Nakakaloka ka. Eh, ganun talaga pag Diyosa. May papilit effect. Kinuha mo na nga ang virginity ko nang hindi ko alam eh. Virgin ka? Saan banda? Kahit kabutas ng ilong mo, hindi na virgin eh. Hoy, virgin pa ako, babae. Virgin pa ako sa mga laso na kagaya mo. I love you, bakla. Pakis nga ako. I love you too, babae. Papa Dudut, masayang masaya ako ng mga sandaling yon. Salamat kay Jenny dahil hindi niya ako tinigilan. Malaya na ako. Malaya ko nang maiparamdam sa mag-ina ko ang pagmamahal na matagal ko nang kinakatakutang ipakita at iparamdam sa kanila. Ganon pala kapag nagmamahal ka ng totoo. Nawawala ang takot. Nawawala ang pag-aalinlangan mo sa sarili mo. Napuno ng pagmamahalan ang tahanan namin at hindi naging hadlang ang pagiging bakla ko para magkaroon ng masayang pamilya. Marami pa rin sa paligid namin ang nagtataas po ng kilay. Marami kaming naririnig na hindi magagandang salita mula sa mapanghusgang mga tao sa paligid pero hinahayaan na lang namin. Hindi namin sila pinapansin sapagkat hindi sila nagpapakain sa amin kaya hiber sa mga kagaya nila. Ang mahalaga ay masaya kami. Papadudot, inaya kong magpakasal si Jenny na manhikan ako sa kanila at tuwang-tuwa ang mga magulang namin. Dahil noon pa man ay sinasabi na nila sa akin na kung hindi lamang ako bakla ay mas gusto nila na ako ang mapangasawa ni Jenny. Pero dahil wala talaga akong plano mag-asawa ng lason ay palagi ako nagtataray dahil ang alam ko noon ay lalaki ang gusto ko at hindi babae. Wala sa hinagap ko na pumatol talaga sa laso na kagaya ni Jenny. Nang malaman ng ex-boyfriend ko na Pam na ikakasal na ako ay umuwi po ito, inausap ako at pilit pa rin niya akong kinukumbinse na iwanan ko ang mag-ina ko. Pero sa huling pagkakataon ay muli ko siyang tinanggihan at sinabi ko sa kanya na wala na siyang aasahan dahil mahal ko talaga ang mag-ina ko. Alam kong karangyaan ang kapalit ng pagtanggi ko sa ex ko. Pero walang halaga ang kayamanan kung hindi ka naman masaya. Mas pipiliin ko ang simpleng buhay kasama ang mag-ina ko kesa humiga sa sulapi nang hindi sila kasama. Alam ko kung gaano ako kamahal ng ex ko. Tandam ko yon sa higpit ng yakap niya sa akin bago siya umalis. Nakita ko siyang umiyak. Pero ganoon pala yon, papadudot, no? Kapag nawala ang pagmamahal mo sa isang tao kahit nagmamakaawa na bumalik ka ay hindi mo na magagawa. Lalo na at may mahal ka ng iba. Bago umalis ang ex ko ay binigyan niya ako ng malaking halaga. Hindi ko sana tatanggapin pero sinabi niya na regalo daw niya yon sa kasal namin. Hindi ko na rin siya natanggihan, papadudot. Bagamat hindi siya umaten sa kasal namin, baka daw doon pa siya mag-iskandalo. Hindi daw niya alam kung kailan siya babalik pero sana raw pagbalik niya ay magkita muli kami, hindi bilang magkasintahan kundi bilang magkaibigan na lamang. Pero bigla akong parang nabunutan ng tinik. Napayapa ang isipan ko at nagpapasalamat sa Panginoon dahil naging maayos ang lahat.
Maraming salamat po sa pagbasa ng liham ko, Papa Dudut, at sa masusugid mong tagapakinig. Sana'y kapulutan nila ng aral ang kwento ko at huwag tayong matakot na iparamdam sa minamahal natin ang nararamdaman natin. Maging ito man ay katawa-tawa sa paningin ng iba. Huwag tayong matakot sa sasabihin nila dahil ang pagmamahal ay hindi tumitingin sa kasarian o sa itsura. Bagkos ay sa nararamdaman sa kabila ng panghuhusga. Ang inyong kapuso at kabarangay, Easy. Isang magandang araw po sa inyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Alam kong marami ang makakarelate sa kwento kong ito dahil maraming tao ang kagaya ko na hindi mahilig makisalamuha sa ibang tao at may sariling mundo kumbaga. Pero bago ko nga po simulan ang kwentong ito ay itago nyo na lamang po ako sa pangalang Rai. 28 years old, small business owner at low-key profile na writer. Kasalukuyan din po ako nakatira sa maliit na barangay ng Mexico, Pampanga. Papadudot bata pa lamang po ako ay hindi na talaga ako mahilig makihalubilo sa ibang tao kahit pa sa mga kamag-anak ko. Madalas nga po ay napagsasabihan ako ng mga tito at tita ko sa amin na bakit hindi man lang daw ako makipagkwentuhan sa mga pinsan ko. Sa totoo lang po ay hindi po ko ganon kahusay pagdating sa communication skills. Boring nga po akong kausap dahil hindi ko man lang magawang bumuo ng isang topic na maaring pagkwentuhan. Maliban na lamang po kung tungkol sa mga anime or manga ang topic ay talaga namang hindi po ako nauubusan. Pero hindi nga lahat ng nakapaligid sa akin na kaidaran ko ng mga time na yon ay kapareho ko rin po ng hilig. Kaya naman madalas nilang sinasabi sa akin na nakakasawa na raw po ang mga kwento ko. Kaya naman simula noon ay hindi na ako nakipag-socialize at sinolo ko na lamang ang mga hobbies ko. Hanggang sa tumungtong ako ng high school at college ay walang nakakaalam ng mga hilig ko dahil hindi na rin ako nagkikwento pa. Kapag tinatanong nila ako ay iniiba ko ang sagot ko dahil ng mga time na yon ay puro tungkol sa mga pampaganda, pagpapaganda ang laging pinag-uusapan ng mga kaklase kong babae. Ang mga kaklase ko namang lalaki ay madalas na napagkukwentuhan ng mga tungkol sa anime pero hindi ko naman magawang makisali. Dahil unang-una ay babae ako at nagwo-worry ako sa iisipin ng mga kaklase ko kung makikipagkaibigan ako sa mga kaklase kong lalaki. Struggle is real nga po during college days, Papa Dudut. Lalo na noong mahilig na rin po ako sa pagsusulat ng mga nobela. Madalas kapag break time namin o walang professor namin ay tahimik lamang po ako nagsusulat ng nobela sa aking notebook. Pero isang beses ay bigla na lamang yung inagaw ng isa kong kaklase na babae na alam ko namang may inis sa akin. Nakuha ko kasi ang posisyon bilang class president na inaasam niya. Sa totoo lang ay wala namang nomination na nangyari. Ang professor namin mismo ang pumili sa akin kaya kahit ayaw ko ay wala akong choice. Matapos nga niyang mahablot ang notebook ko noon, ay binasa niya ng malakas ang page na yon. At pagkatapos ay binato sa akin at sa kanya sinabing ang weird ko raw. Nagtawa na naman ang mga kaklase ko matapos niyang sabihin yon. Dahil sa frustration ko ay ilang linggo rin po akong tumigil sa pagsusulat. At kapag naaalala ko ang sinabi sa akin ng kaklase kong babae ay nawawalan ako ng ganang magsulat. Na-discourage ako ng husto sa isang salitang sinabi niya sa akin. Tinatanong ko ang sarili ko noon kung ano nga ba ang masama kung gano'n ang mga hilig kong gawin. Hindi ba ako matatawag na babae kung mahilig ako sa mga anime, manga o sa pagsusulat ng mga nobela? Hanggang sa makagraduate na nga ako ng college sa kursong HRM, ay wala akong maituturing na kaibigan, Papa Dudut. Pero naging masaya naman ako sa sariling mundong binuo ko.
Noong makagraduate ako ay hindi naman ako pinalad agad na makahanap ng trabaho kaya naman nasa bahay lamang ako at tinutulungan si mama sa pagre-repair niya ng mga cellphones. Isang cellphone technician ang mama ko pero hindi yun sapat para sa mga araw-araw na gastusin namin. Kaya naman madalas ay pagsa-sideline sa karinderya bilang tagahugas ng pinggan ang ginagawa ko. Sa totoo lang po ay nahirapan akong maghanap ng trabaho kahit nasa college or kahit college graduate ako. Kaya naman nag-apply ako bilang sa ibang trabaho kahit na hindi related sa kursong tinapos ko. Nag-apply ako bilang isang call center agent sa isang malaking BPO company sa Clark, Pampanga. At sa awa ng Diyos ay natanggap ako at nakatulong na rin ako kay mama kahit na papaano. Dalawa kasi kaming magkapatid na binubuhay ni mama sa pag-repair niya lamang ng cellphone. May kinakasama nga si mama na nasa Kuwait pero hindi rin naman ito madalas na magpadala ng pera at napag-alaman nga namin na may babae pala yun doon. Ang kinakasamang yon ni mama ay ang mismong tatay ng mga kapatid ko. Pero ako ay ibang ama na siyang legal na asawa ni mama. Japanese ang tatay ko pero dahil sa isang issue na hindi masabi sa akin ni mama ay naghiwalay silang dalawa. Nag-focus ako sa pagtatrabaho dahil ako na rin ang nagsilbing breadwinner ng pamilya. Kapag umuwi naman ako galing sa trabaho ay manonood po ako ng anime hanggang sa makatulog ako. Kapag papasok naman ay nanonood pa rin ako ng anime sa cellphone ko habang sakay ng jeep. May nakatabi nga ako na lalaki nung time na yon at may nilalaro siyang kung ano sa cellphone niya. Palihim ko siyang pinapanood at nawala na ang focus ko sa anime na pinapanood ko. Sa isip ko ay parang ang ganda ng larong yon kaya naman nilakasan ko ang loob ko at tinanong ang katabi kong lalaki kung ano ang pangalan ng larong yon. Ngumiti pa siya bago sumagot at nagpasalamat naman ako, saka agad akong nag-search sa cellphone ko para i-download ang larong yon. At dahil nga sa larong yon ay nakilala ko ang kauna-unahang kaibigan na maituturing ko, si EJ na napag-alamang kong taga-Taguig. Naging magduo kami sa game at halos araw-araw nga ay kaming dalawang magkasama sa paglalaro. At habang naglalaro nga kami ay lagi kaming naka-open mic dahil mas madaling maglaro kapag nag-uusap kami sa mga strategy na gagawin namin, Papa Dudu. Games lang ako ha, inaantok na ako eh. Oo, sige. Kompleto na lineup. Kaso di naman pwede na dalawa kayong marksman. Oo nga eh, hindi naman kasi ako marunong mag-tank. Palit tayo, gusto mo? Ikaw mag-mage, ako magtatank. Sure ka? Oo, nagtatank naman talaga ako eh. Kesa naman gumamit ka ng hero na hindi mo gamay. Nagma-mage ka naman siguro, no? Oo, marunong naman ako mag-mage. Sige, palit na lang tayo. Thank you. Galingan mo, ha? Oo, gagalingan ko. Ingat ka sa mid. Ikaw agad ang gank ng assassin dyan. Samahan ko lang tong marksman natin para tumaba agad. Sige, kaya ko na to. Ay sus! Oh, bakit? Bagal ng MM natin. Patay na dapat yung kalaban eh. Di kasi sumunod agad. Chill ka lang, early game pa lang naman eh. Sayang kasi, pera rin yun. Mag-signal ka kasi sa kanya. Nag-signal ako ng attack kaso inuna pa yung jungle creeps. Ikaw na lang talaga dapat nag-marksman eh. Yan mo na, muna siya eh. Ay, dami talagang banu rito sa gold rank, kaumay. Hayaan mo na nga, baka di pa sila nakatungtong ng conqueror kagaya mo. Kaya nga gusto ko na umangat agad. Minsan isama natin si Marco. Magaling mag-assassin yun. Bubuhatin tayo nun. Lagi nga kami nakikipagpustahan nun sa laro. Lagi kami nananalo. Talaga? Ba't di mo niyaya para easy rank up? Busy kasi sa school ngayon. Graduating na kasi. Pero try kong kausapin. Pag weekend, pwede naman yun. Sige, sige. Gang ka na nga rito sa Babaray. Layo ng
Lugi kami ng dito. On the way na ako. Wait yung set ko. Pagka-set ko, ulti ka agad ha. Sige. Okay, ulti. Nice! Wala kasing rotation tong assassin natin eh. Laging nasa top eh. Kayang-kaya naman ng fighter natin dun. Kaya nga eh. Push na kayo dyan. Balik na ako sa mid. Baka mabasag tore ko. Sige, sige. Kung si Marco lang assassin natin, kanina pa tapos to. Up na Abyssal Dragon. Teka, sandali. Kailangan muna na makapitas tong dalawang assassin natin bago tayo mag-abisal. Back up! Uy, nandito lahat sa mid. Papunta na kami sa mid. Set ako. O ito, huli na lahat. Nice! Abisal na habang patay assassin at nila. Kopya! Papadudo 3 beses pa nga kaming naglaro ni EJ at sa 3 laro na yon ay panalo kami. Matapos naming maglaro ay nagpaalam na ako sa kanya na matutulog na ako. Galing kasi ako ng trabaho ng mga oras na yon at sakto namang nagaya siyang maglaro kaya pinagbigyan ko siya. Nakagawian na nga namin maglaro ng 3 game pagkagaling ko sa trabaho pero hindi naman sa lahat ng oras ay nananalo kami. Sa sobrang inis nga niya ay sinabi niyang magpahinga muna kami. May pagka-sensitive kasi si EJ at sobrang seryoso sa buhay kaya ayaw na ayaw niyang natatalo kami sa rank game. Sinabi ko naman sa kanya na panapanahon lamang yon at kulang lang kami sa teamwork pero dahil competitive siya ay dinibdib niya kapag natatalo kami. Ako naman ay seryoso rin naman na magpataas ng rank. Pero hindi naman sa lahat ng oras ay pabor sa amin ang tagumpay. Kaya naman saktong weekend noon ay ipinakilala niya sa akin si Marco na nakatira din sa Taguig malapit kay EJ. Isang pro player pero may pagkamayabang at dakilang trash talker. Sa totoo lang ay nakaka-intimidate si Marco dahil hindi ko pa siya gaanong kilala at hindi rin po ito pala usap maliban na lamang kapag naglalaro. Pero mas madalas pa nga ay pagta-trash talk lang talaga nito ang naririnig ko. Hindi naman ako ang tinatrash talk niya pero nakakakabalang kasi kahit hindi ako ang sinasabihan niya ay pakiramdam ko ay ako pa rin ay tinatamaan dahil aminado naman kasi ako na madalas ay pabigat ako sa laro. Minsan tuloy kapag niyayaya ko ni EJ na sumama sa kanila ay nag-aalangan ako dahil natatakot talaga ako kay Marco. Lalo na at may pagka-sensitive din ako kapag nakakarinig ako ng hindi maganda. Pero dahil nga sa seryoso akong magpa-rank up ay wala na akong nagawa kundi ang sumabit sa mga laro nila kasama si Marco. Galingan yung dalawa ha. Huwag masyado pabigat. Lo, si Marco oh. Sabayan niyo akong dalawa. Fast end natin to. Huwag na natin paabutin ng late game. Basta ikaw te, marksman ka pa rin. Si EJ na bahala mag-support. Oh, sige. Samahan mo muna ako mag-farm win. Basta map-awareness lang lagi te ha. Huwag masyado lumabas ng tore kung alanganin ka. Gank ako agad pagka level 4 ko. Sige, sige, kopya. Basta jungle ng kalaban win. Kaya ko na rito. Start mo red buff ng kalaban. Invade tayo. Sige, start ko na. Papunta na ako dyan. Tingin lagi sa mapa ha. Unahin ka ng gank ng assassin dyan. Magagap naman assassin nila eh, kaya mauuna ka pa mag-gank sa baba. Ipipilit nila yan. Walang kasama si ate sa babae. Doon siya magpapapera. Sa bagay. Okay na? Level 4 ka na? Oo, tara. Clear mid muna tapos gank na sa baba. Sige. Uy, back up! 3 rito! Diba? Basic. Igagank nga nila baba. Bababa na kami te. Sige, pakibilisan lang. Tore ka lang te. Hayaan mo magpapain si EJ. Sumunod ka sa command ko ha. Kopya! O ito, harangan ko. Go, go, go! Attack! Distansya lang te ha. Micro lang. Nice! Patay na Huwag ka masyado lumapit te. 3 hit ka lang. Oh, sige. Ito pa oh. Sige, patay yan. Ay! Ano ba yan? Namatay ako! Sus! Sabi ko, huwag ka masyado lumapit te.
Sorry. Sige, sige. Patay naman yung tatlo. Likod ka lang lagi, Rai. Tapos free hit ka. Oo, sorry ulit. Up na, Abyssal Dragon, Win. Harangan mo, ha. Sige, sige. Sige, abisa lang kayo dyan. Push lang ako dito sa baba. Oo, te. Importante pa rin objective. Hala, Marco. Binubugbog mid natin. Puntahan mo muna. Kuha lang ako ng blue buff. Te, mapa. Tulong ka muna sa mid. Basag naman na tore ng kalaban dyan sa baba. Huwag ka mag-overextend sa lane dyan. Oo, pupunta na. Okay, marangan mo, Win. Okay, sige. Distansya, ha. Free hit ka lang. Ako na bahala sa MM at Mage. Kopya. Naku, naka-autolock ka ba, te? Huwag kang mag-focus sa tank. Free hit mo damage dealer nila. Basta sa likod ka lang ni EJ. Bawas-bawasan mo lang ng buhay para madali ko mapitas. Oo, sige. Oh, huli apat. Tira na, aba. Go na, te! You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Mega kill. Oh, nice! Wiped out! Nakakuha kill pa nga si Marco. Ano, ayos ba set ko? Hindi, may nakatakas na isa eh. Kung na-hold mo sana yung 5, matutuwa ako. Wala man lang pasalamat dyan. Sus, push na! Isa na lang naman natira. Di na makakapag-def yan. Activate ko na Abyssal Dragon. Isa na lang tore dapat nating basagin. Te, focus sa base ha. Target lock mo sa base. Kaya mo kami mag-clash. Basta gawin mo trabaho mong mabasag base ang kalaban. Kopya. Pangatlong panalo na natin to. Bukas naman ulit. Grind tayo. Sige, salamat. Ang hirap talaga pag kaming dalawa lang ni EJ. Pero ang dami mong palpak kanina, te ah. Pag marksman ka, distansya ka lang lagi kapag clash. Huwag kang magpo-front, di ka tank. Kung outnumbered ka sa lane mo, huwag kang lalabas. Story ka lang. Lagi ka tumingin sa mapa. Kasi madalas missing in action ka pag nag-clash na kami. Kung malayo ka naman sa amin, understood ko na yun. Pero kung mid lane or sa side mo ang clash, kailangan namin ng damage mo. Oo, sorry. Ayusin ko na lang next time. Sige, bukas grind tayo. Trio tayo nila EJ. Para naman malaman mo mga galawan. Gold pa lang to, hirap ka na. Paano pa kung nasa high rank ka na? Bubugbugin ka lang ang kalaban. Oo, sorry ulit. Buti ka pa, magaling maglaro. Sus, di pa man nauso mga mobile games. Player na ako ng mga computer games. Kaya basic na lang to. Papadudod matapos nga namin maglaro ay nagpaalam na si Marco sa amin na marami pa siyang gagawin pero kinabukasan naman daw ay sasamahan niya ulit kami. Nagpasalamat pa ako sa kanya dahil sinamahan niya kami ni EJ pero hindi ko maiwasan na masaktan ng slight lang naman sa mga sinabi niya sa akin. May pagka-sensitive din kasi ako, Papadudot, at ayaw na ayaw ko nang nakakarinig ng hindi maganda sa pandinig ko dahil pinanghihinaan ako ng loob. Pakiramdam ko ay hindi para sa akin ang laro na yon kahit na sobrang gustong gusto ko ang laro na yon. Pero inalis ko sa isipan ko ang mga negative thoughts na yon at inisip ko na lamang na para din naman sa improvement ko ang mga sinasabi ni Marco at hindi dahil gusto niya akong ibuli o ipahiya. Kinabukasan nga ay sinamahan ulit kami ni Mark kung maglaro at marami pa siyang itinuro sa akin. Halos araw-araw na nga ay naglalaro kami pero hanggang 3 to 4 games lang dahil busy nga naman siya sa school nila at ako naman ay sa trabaho. Maglalaro lamang kami kung kailan kami pare-parehong available. Nang panahong din yon ay ipinakilala nila sa akin ang isa pa nilang tropa na si Anthony aka Bagito na taga Davao naman at total opposite ni EJ dahil palabiro ito. At dahil nga sa madalas kong pagsama-sama kina Marco ay confident na ako na kahit maliit lamang ay nagkakaroon na ako ng improvement sa paglalaro ko. Hindi man accurate pero nakakasabay na ako sa kanila kahit papaano. Kwento pa nga sa akin ni Marco na nagpupuyat daw sila lagi ni EJ noon para lamang makaakyat ng Conqueror rank pero dahil sa graduating na siya at natapos na rin daw ang game season ay kinailangan niya munang maglaylo at mag-focus sa pag-aaral. Kaya hindi siya gaanong makapagbabad sa paglalaro. Sinabi ko naman sa kanya na hindi rin naman ako makapagbabad sa paglalaro na sa nature ng trabaho ko na sobrang busy rin. Night shift ako at
anong oras na rin ako nakakapag-out sa trabaho ko dahil lagi na lamang kaming may overtime. Kaya naman pag out ko ay gusto ko na lang gawin ay ang matulog na lamang, papadudot, pero pinipilit kong makipaglaro sa kanila ng panahon na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sabi nga ng iba na ang dali lang naman daw ng trabaho namin. Paupo-upo lang daw at nag-take ng calls pero hindi nila alam na nakaka-burnout ang makipag-usap sa iba't ibang customers na walang ginawa kundi ang murahin kami at minsan ay hinaharas kami pero wala kaming rights na sumagot at ipagtanggol ang sarili namin kahit nababastos na kami. Kailangan ko pang uminom ng napakaraming kape para lamang hindi ako makatulog sa oras ng trabaho sa sobrang pagkaantok. Hindi lang pisikal na aspeto ang nakasalalay sa trabaho namin yon, kundi pati na rin ang emosyonal na aspeto. Natuto nga akong manigarilyo dahil sa sobrang stress sa trabaho. Kaya naman kapag break time ay nagyoyosi ako sa labas, saka ako maglalaro ng isang game. Hindi pa ako in good terms sa mga katrabaho ko dahil parang ang hirap ko raw i-approach at lagi na lang daw akong naka-isolate sa kanila. Hindi ko lang talaga kayang pilitin ang sarili ko na makipag-socialize sa iba. Kaya nga kapag may team building ay hindi rin po ako sumasama dahil mas gusto ko lang na manood ng anime sa bahay o kaya ay maglaro ng online games kasama ang mga itinuturing kong kaibigan na sina EJ at Marco. Umabot nga ng 2 taon ang pagkakaibigan naming tatlo at nakilala ko na rin ang husto ang ugali nilang dalawa. Si EJ ay laging seryoso sa buhay at hindi mabiro. Napaka-sensitive din. Siya rin ang pinakamatanda sa amin samantalang si Marco naman ang pinakabata. Bagamat nakilala ko siyang mayabang at trash talker ay may tinatago naman po itong bait. Itinuring ko na nga siya na para ko ng kapatid. Napag-alaman ko rin na isa siyang otaku. Kaya naman sobrang natuwa ko. Pakiramdam ko kasi ay nakahanap ako ng mundo kung saan ako nabibilang at hindi na ako masasabihan pa ng weird. Madalas nga kapag naglalaro kami ay nagpapatugtog kami ng mga kanta mula sa mga paborito naming anime at sasabayan pa naming kumanta. Masasabi kong magkasundo talaga kami sa maraming bagay habang si AJ naman ay madalas namang mag-request ng kanta sa akin kapag magkausap kami. Hindi naman kasi sa pagmamayabang papadudot ay mahilig po akong kumanta at maraming nagsasabi na maganda ang boses ko. Sa katunayan nga ay hilig ko rin ang kumanta sa mga videoke. Ang dami nagsasabi na sumali ako sa singing contest pero nahihiya ako. Naging masaya ang bawat araw ko dahil sa mga kaibigan na nakilala ko sa gaming world. Pero kinailangan kong pansamantalang tumigil sa paglalaro dahil sa pumangit ang signal ng server dahil nakipag-merge ito sa Indonesia server. Naging sobrang laggy na ang game dahil sa pangit na network connection. Kaya naman tinamad na rin po ako sa paglalaro. Kalaunan nga ay napag-alaman ko na nakagraduate na si Marco at may trabaho na kasama si EJ. Pare-pareho na kaming naging busy sa aming mga trabaho at pansamantala ring nawalan ng communication sa kanila noong nag-decide ako na mag-deactivate ng aking social media account. Pero taong 2020 noong nakipag-communicate ulit ako kina Marco at EJ at nagsama ulit kami sa panibagong laro naman na hindi naman nalalayo sa dati naming nilalaro. Kasagsagan din ang pandemic noon kaya natigil ako sa pagtatrabaho. Ilang buwan ko na rin namang nilalaro ang bagong laro na yon kaya confident ako na madali na lamang kapag nagsama-sama kami ulit, Papa Dudu. Kumusta na, te? Nabuhay ka? Nagpahinga lang ako, hindi namatay. Tama talaga ng ugali nyo. Binibiro ka lang naman ni Marco. Alam ko, sanay na ako dyan eh. Okay? Tignan ko kung marunong ka pa maglaro, te. Wait lang
chat. Puro naman banunat sa chat dun. Grabe ka naman, 4 naman tayo eh. E di hayaan mo na lang yung isa. Importante, kumpleto tayo. Kung ayaw mo naman, mag-invite ka sa friend list mo. Sa akin kasi walang mai-invite. Wala akong ibang friends dito. Sige na, sige na. Palag na yan. Invite mo na si Sasing Win. Hugot na lang ako isa sa world chat. Good! Namiss ko na kayong kalaro eh. Ah, na-miss mo kami? Kalaro! Kala ko makakalusot eh. Na-invite ko na si Bagito. Disaster na naman to. Nagsama-sama mga loko-loko eh. Ano nagsama-sama? Matino ako, no? Kayo mga loko-loko. Oh, ayan, nakahugot ako ng isa. Si Sasing, asa na? Pa-open na raw, Marco. Bagal? Ayan na pala. Wow, open mic lata. O ano, Gina? G! Aba, si Ray pala to. Gusto na? Okay naman, ikaw. Eto, gwapo pa rin. Oo, ba't ka tumatawa? Parang di ka naniniwala. Wala akong sinasabi ah. Sus, gwapong-gwapo na naman sa sarili niya to. Kasi gwapo naman kasi talaga ako. Oo na, sige na, gwapo ka na. Ang papangit niyo. Ako, gwapo. Di ba, ate? Grabe yung tawa niyo. Seryoso na nga. Focus sa laro. Te, marksman ka muna. Si EJ na mag-mage, tapos si Sasing tank natin. Yung isa, bahala na sa buhay niya. Sama talaga ng ugali oh. Bakit? Totoo naman ah. Di ko siya pakikialaman sa pick niya. Basta ako ang core. Sa'yo na kasi, wala namang balak umagaw. Sakit-sakit sa ulo mag-core eh. Di ka kasi marunong. Mage at marksman lang alam mo. Pwede ko naman pag-aralan kung gusto ko, no? Handa ka bang sumalo ng trash talk pag di mo na-retrieve yung turtle o pag di mo nakuha? Kailangan mabilis ka mag-rotate, di lang puro farm. Di rin pwedeng naka-autolock ka. Dapat priority mo, i-kill ang damage dealer ng kalaban. Ay, pag-isipan ko muna. Pero hindi ako autolock ha. Naka-smart lock tong sa akin. O paano? Ayusin nyo ha. May mapa. Uso tumingin dyan kung sino alanganin o kung nasan kalaban. Kopya. Ako bahala sa'yo, Ray. Poprotektahan kita lagi. Sus, samahan mo muna ako mag-farm bagito bago ka lumandi dyan. Ikaw naman, te, ingat sa gold lane ha. Tower hug ka lang muna. Dalawin ka namin agad mamaya dyan. Sige, kopya. Papadudot habang naglalaro nga kami ay sobrang enjoy ako at wala rin kaming ginawa kundi ang magkulitan. May mga time na pumapalpak ako sa mga laro namin kaya naman matik na pagagalitan po ako ni Marco. Pero dahil sanay na ako sa ugali niyang yon ay tinatawanan ko na lamang siya. Kahit sina EJ at Bagito ay nakakatikim din sa kanya ng malupit na trash talk pero tumatawa lang din sila. Trash talker si Marco pero sa amin lang na mga kakilala niya. Kumbaga parang yon ang paraan niya ng paglalambing niya sa aming mga kaibigan niya. Kapag naman hindi niya kilala ay tahimik lamang siya. Pero kapag talaga namang intolerable na ang kapalpakan nito ay magsasalita talaga siya. Nakailang game pa nga kami papadudot bago kami nagpasya na magpahinga na muna. Total ay naka 8 wins streak na kami papadudot. Hindi na rin naman ako kumontra dahil inaantok na rin po ako at ilang araw na rin akong puyat kakabasa ng manga at kakanood ng anime. 2019 kasi nung tumigil ako sa pagtatrabaho dahil sa pandemic outbreak at sumakto pa dahil hindi ko na talaga kaya ang sobrang layo ng biyahe. Halos 2 hours ang biyahe ko papunta sa trabaho at 2 hours din pa uwi. Malas ko na lang kapag traffic dahil talagang aabutin po ako ng 3 oras. Lagi pa akong may overtime kaya naman tanghali na akong makauwi sa amin at 3 to 4 hours na lang ang tulog ko. Ayaw naman kasi akong payagan ni mama na mag-boarding house muna kaya napilitan ako mag-resign bukod sa pandemic nga. Pero may side job naman ako bilang isang English tutor. Meron akong 2 tinuturuan na parehong 3 hours ang session sa akin. Weekly naman ang sahod ko pero dahil nga side job lamang yon ay napakaliit lang talaga ng kita. Hindi kagaya noong call center agent pa ako. Papadudot ilang buwan pa nga ay naging ganon ang routine naming magkakaibigan. Naglalaro kami sa gabi hanggang madaling araw lalo pa at pang-umaga ang mga trabaho nila. At masasabi kong masaya na ako sa simpleng bonding namin na bagamat hindi ko sila kilala ng personal ay itinuring ko na silang kaibigan at pamilya.
Isang beses nga ay tinanong ko sila kung paano pa silang nakapagtatrabaho kung puyat naman sila lagi. Sinagot lamang nila yon ni Marco na wala naman daw problema yon dahil kaya nilang magtrabaho kahit puyat basta gaming is life. At dahil nga sobrang komportable na ako sa kanila ay madalas sa kanila ko pa nasasabi ang mga problema ko sa buhay. Lalo pa at hindi ko rin naman magawang mag-open up sa mama ko dahil marami na siyang pinoproblema at ayaw ko nang dagdagan pa. Ang kapatid ko namang babae ay seryoso sa pag-aaral niya kaya hindi ko na rin siya ginugulo pa. Perfect combination na nga ang mga kaibigan ko para sa akin, Papa Dudut, dahil si Marco ay prangka at hindi ugaling mag-sugarcoat na mga sasabihin. Real talk kung real talk kumbaga. Si EJ naman ay seryoso ang perspective sa buhay, kaya mas matured ang approach niya sa mga bagay-bagay. At si Bagito naman ay sobrang mapagbiro kaya kapag alam niyang malungkot ako ay magpapatawa siya nang magpapatawa kahit alam niyang ang corny naman ng mga jokes niya. Sa kanila ko nararamdaman ang sarap ng pakiramdam na magkaroon ng maituturing na mga kaibigan at kasundo ko pa sa halos lahat ng bagay. Hindi ko na kailangan na itago ang mga hilig ko dahil ganon din naman ang mga hilig nila. Maliban na lamang sa pagsusulat ng nobela. Pero wala naman silang sinabing masama tungkol doon bagkos ay pinuri pa nila ako dahil napakarami ko raw kayang gawin. Pero dahil nga sa sobra na akong nawili sa paglalaro ay napabayaan ko na ang kalusugan ko. Lagi na lamang akong late na kumakain at bumagsak din ng husto ang timbang ko. Kaya naman nagalit na sa akin si mama. Sinabi niya na wala namang problema sa kanya na maglaro ako na maglaro pero dapat ko raw ikonsidera ang kalusugan ko. Kaya nga pinagbawalan niya akong maglaro. Siya pa mismo ang nag-delete ng laro sa cellphone ko at sinabing babasagin niya sa harapan ko ang cellphone ko kapag nakita pa niya akong naglaro ulit. Nalungkot ako ng gusto dahil maliban sa pagbabasa ng manga, panonood ng anime at pagsusulat ng nobela ay ang paglalaro na lamang ang nagpapasaya sa akin. Yun na lang ang paraan ko para makapag-bonding sa mga kaibigan ko. Pero ipinagkait pa sa akin. Kung kailan nakatagpo na ako ng mga kaibigan ay saka naman ako pagbabawalan. Sinasabi pa ni mama na puro naman daw lalaki ang mga kalaro ko at hindi ko pa raw kakilala. Papadudot, naiintindihan ko naman siya sa part na yon pero ang layo nila sa akin. Ano ba ang posible lang magawa sa akin kung sakali? Pero sa 3 years na pagkakakilala ko sa kanila ay never akong nakaramdam ng hindi maganda sa kanila. Nire-respeto nila ako bilang nag-iisang babae sa aming magkakaibigan. Hindi rin nila tinotolerate kapag may nambabasto sa akin kapag naglalaro kami dahil inaaway pa nila ang mga yon. Isa pa ay may girlfriend si Marco at loyal siya doon. Si EJ naman ay puro laro lang ang nasa isipan at walang balak magka-girlfriend. At si Bagito naman ay masyadong focus sa trabaho kaya hindi na rin niya naiisip na magkaroon ng girlfriend lalo pa at wala rin naman daw sumeseryoso sa kanya dahil nga sa palabiro siya. At dahil nga gusto ko munang magpa-good shot kay mama ay sinunod ko siya pero January ng taong ito ay nakiusap ako kay Marco na ipilot muna niya ang account ko habang hindi pa ako makapaglaro. Noong minsang tinawagan ko siya sa account niya. Sige na kasi, pilot mo na yung account ko. May mga pinapilot na kasi akong account eh. Di ko na nga alam kung alin ang uunahin ko eh. Ay, ano ba yan? Para lang sana hindi maiwanan kahit hindi ko nilalaro. Tsaka kailangan ko magpag-good shot kay mama, no? Napagalitan na kasi ako eh. Bakit naman? Eh paano, napapabayaan ko na raw yung sarili ko dahil sa paglalaro. Lagi na lang daw akong puyat tapos wala pa sa oras kumain. Eh magagalit talaga yun, te. Puyat ka na nga tapos di ka pa kakain ng maayos. Kami nga ni EJ, lagi kaming kumakain kasi syempre nagtatrabaho kami. Tapos napupuyat din kami madalas. Sinisigurado talaga namin lagi na sapat yung mga kinakain namin at nasa tamang oras lagi ang pagkain namin. Nakakalimutan ko kasi. Alam mo, te, pag nagkasakit ka, di ka naman magagamot ng laro na yan. Di ka rin namin matutulungan kasi malayo kami sa'yo. Kaya ikaw lang talaga mag-aalaga
Kaya nga i-pilot mo muna account ko. Pamisik mo na rin para matuwa ako sa'yo. Lo, O bakit? Sisiw lang naman sa'yo yan, di ba? dami ko na nga pinapilot, dadagdag ka pa. So nagrereklamo ka sa ate mo? Wala naman kasing hero yan sa'yo. Ang dami kaya, tingnan mo. Tingin nga. Open mo na lang account ko. Alam mo naman, di ba? Binigay ko na sa'yo dati kaso di mo naman binuksan. Sus, papaguri mo pa ako sa pag-backread ng convo natin. Eh di sisend ko ulit sa'yo. Wait lang. O ayan, send ko na. Ay, sige na nga. Bilan mo ng Nathaniel na hero yan, te, habang free pa. Nathaniel, ba kailangan mo na hero? Nathaniel, Vane, Shinshin. Isa-isa lang, uy! Anong unahin ko? Shinshin, tsaka dapat Max Emblem Assassin. E paano to? Level 56 pa lang assassin emblem ko. Sige, laban na yan. Na-open mo na? Ote, naku, daming hero na wala. Kaya mo na yan, may mga assassin naman dyan eh. Lot lang meron, di ako nagamit nun. Wala nang kwenta pag late game. Pagtsagaan mo na lang kung anong meron dyan. Ikaw na bahala. Ang hirap manalo pag di ako ang core. Kaso, anong gagamitin kong core dito sa account mo? Wala ka namang gold pambili ng hero ni Shinshin. Ilan ba diamonds na kailangan para mabili si Shinshin? 420 tayo, te. Bilhin mo na. Ang mahal? Di ko naman magagamit. Pag-isipan ko muna. Para nga mapataas na natin rank nito. Wala ka rin ticket para sana mabili si Colin. Putik, hirap pa nga din ng Legend 5 account mo. Legend 4 na yan ah. Bumagsak na. Salbahay ka? Nagpakahirap akong ipunin yung star na yan. Walang kasama eh. Hirap kaya i-core ni Vane tapos wala pang kasama. Si EJ ba hindi mo niyaya? May pasok eh. Gamit ka ibang account. Ipag-support kita. Buhatin mo ako. Kala ko ba bawal ka maglaro? Ay, oo nga pala. Eh paano yan? Try ko sa mga kasama ko sa work, te. Sige, para mag-mythic na rin ako. Meeting na yan, te, bago mag-March 12. Para mabilan mo ako. May event sa March 12 eh. Yung spin, Magkano naman? 500 tayo, te. Sige, bake ko kagad sa'yo, Dayas, pag nakapag-mythic na ako. Yun! Basic! Magde-deactivate na rin muna ako ng social media account ko para makapag-focus ako sa business na sisimulan ko. Wow! Sana all may business. Susubukan ko pa lang naman kung papatok ba o hindi, pero sana mag-work. Kaya mo yan, ikaw pa ba? Basta balik ka na lang pag naayos mo na lahat ng dapat mong ayusin. Ako na bahala sa account mo. Send ko na lang sa DC picture ng screenshots ng mythic mo. Sige, salamat bunso. Papa Dudut, nag-focus ako sa side job ko bilang isang English tutor at sinimulan ko na rin ang aking recent na keychain business na sinubukan kong ibenta sa isang sikat na online shop platform. Sa unang linggo ay wala akong benta pero nagpatulong ako sa mga kamag-anak ko. Ipinakita ko sa kanila ang mga ginagawa kong keychain at napabilib sila dahil ang ganda raw ng mga yon. At tinanong pa nila ako kung paano ko raw yon nagawa. Sa totoo lang ay wala naman akong formal training sa paggawa ng mga ganon pero dahil lagi ako nanonood ng mga tutorial online ay natuto po ako. Sa mga sumunod na linggo nga ay marami na ang nag-o-order sa akin ng keychain online at pati na rin ang mga kapitbahay namin. Tinutukan ko yon at nagpasya na rin po akong i-reactivate ang aking social media account para doon ay mai-promote ang aking business. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ang pasok ng order sa akin at nakaluwag-luwag na rin kami sa mga gastusin sa bahay. Buti na lang talaga at nakapag-ipon ako ng may trabaho pa ako dahil unti-unti ay nabili ko ang mga kailangan ko para sa business ko. Naisip ko rin kasi na baka dumating yung time na mawalan ako ng trabaho kaya kailangan kong mag-invest dahil kung hindi ay kawawa kami. Bukod sa pagkain na araw-araw, tubig, kuryente ay nag-aaral pa ang kapatid ko na nasa senior high ng mga panahong yon. At dahil nga pandemic nga at online learning ay tinadtad sila ng mga projects kaya naman magastos po. Halos 2 buwan na naging ganon ang setup ko, Papa Dudut. Napupuyat po ako dahil sa napakaraming order na dapat tapusin sa loob ng 2 araw dahil every 2 days ang pick up ng mga items sa akin. Ako lang mag-isa ang gumagawa ng keychains pero tinutulungan ako minsan ni Mama
sa paghahalo ng mga chemicals na ginagamit sa paggawa noon. Pinatigil ko na rin po si Mama sa pagpasok sa cellphone repair shop na pinapasukan niya at sinabi kong mag-home service na lamang siya kung merong mang magpapagawa dahil napapagod lamang siya sa biyahe at wala rin naman siyang kita kung walang magpapagawa. Papa Dudut, araw-araw po siyang gumagastos sa gas ng motor niya. Pero hindi naman araw-araw ay may kinikita siya. Pumayag naman siya sa suggestion ko kaya nga paminsan-minsan ay nagpapatulong ako sa kanya. Lalo na kapag talagang tambak na ang mga orders ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lalaro ng mobile arena at lumipat na sa ibang laro na RPG naman. Samantalang si Bagito naman ay madalang mag-reply dahil busy sa trabaho niya sa Cebu at hindi na rin gaanong nakapaglalaro pa. Halos 2 buwan na rin naman ang nakalipas mula nang huling tumigil ako sa paglalaro at hindi na rin naman ako pinakikialamanan ni Mama sa mga gusto kong gawin. Successful na rin po ang maliit na business ko kahit papaano ay nagtuturo pa rin ako ng English sa 2 kong estudyante. Na-realize ko rin na maaaring magpahinga o tumigil ako pansamantala sa paglalaro pero alam ko sa sarili ko na babalik ako sa paglalaro dahil meron ako mga kaibigan na naghihintay sa akin. Hindi man kami personal na magkakakilala ay hindi na iba ang turing ko sa kanila. Lalo pa at ganoon din naman sila sa akin. At dahil nga busy na sila EJ at Bagito ay tanging si Marco na lamang ang lagi kong nakakasama sa paglalaro. May sarili ring squad si Marco at madalas ay nakikisabit ako kapag naglalaro sila ng 5-man at kulang ng isa. Kumagay kapag kulang sila ng isa at walang available ay ako ang filler. Madalas naman ay kaming 2 lamang ni Marco ang magkasama pero masasabi kong mas masayang maglaro kapag full team. Ang hirap kasi kapag solo or duo lang kaya mas gusto ko rin na kompleto kami. Magagaling din naman ang mga team ni Marco at wala akong masabi. Buhat nga ako palagi at support ang role ko kapag sila ang kasama ko. Pero confident naman ako na nasasabayan ko sila. Minsan nga ay ako ang MVP at inaasar lang ako ni Marco na pinagbigyan lang niya ako. Kung sa paningin ng mga hindi nakakakilala kay Marco ay sasabihin nila na bully ito at mayabang. Pero para sa akin ay napakabait na tropa ni Marco, nasa ugali na lamang talaga niya ang pagiging mayabang dahil talaga namang may ipagyayabang siya. Mabait din naman si EJ at Bagito pati na rin ang mga kasama ni Marco dahil nga sa kanya ay nadagdagan ang mga tinuturing kong kaibigan. Kung sa ibang player ay nagkakaroon ng magjowa o nagkakadevelopan ng feelings, ang sa amin ay pure friendship lalo pa. At ang iba sa kanila ay committed na sa kanilang mga partner. Pero kahit paano naman ay alam kong idistansya ang sarili ko sa kanila at hindi ako gaanong nakikipag-chat sa kanila dahil ayaw ko na rin na pagmulan pa ako ng issue. Pinagselosan kasi ako ng dating girlfriend ni Marco pero sinabi niya sa akin na lagi naman daw may topak ang girlfriend niya noon at nagkataon lang daw na ako ang napag-initan. Kalaunan nga ay nalaman kong naghiwalay na sila at may bago na siyang girlfriend na minsan ay nakakasama ko rin sa paglalaro. Bagamat nakakasama ko sa paglalaro ang mga ka-team ni Marco ay hindi ko pa rin sila formal na kilala. Pero ipinakilala rin naman niya sa akin ang ka-team niya. At kung ano-ano talaga ang main role ng mga ito sa team at sinabi ni Marco na support lang daw talaga ang kulang sa kanila, Papa Dudut. Ayos ba, te? Oo, ang gagaling nila. Si Gio, malakas mang trash talk yun. Malala pa sa akin. Halata nga, nababasa ko yung mga chat niya eh. Lakas mga asas sa kalaban eh. Diba? Tingnan mo nagagawa ng trash talk, nag-distract sila. Yun din pala yung team ko sa tournament. Wow, good luck. Naman, ilalampaso lang namin yung mga kalaban namin. Nagyabang na naman siya. Te, di ako magyayabang kung di ko kayang panindigan yung sinasabi ko. Kilala mo ako. Ando na tayo, pero huwag ka pa rin masyadong kampante. Kasi aminin mo man at sa hindi, maraming magagaling na player sa Pilipinas.
Pinapahina mo naman loob ko, te. Hindi real talk lang. Sabihin na nating magaling ka. Magaling din yung mga kasama mo. Pero makakahanap kayo ng katapat nyo. Kasi kung magaling kayo, may mas magaling at pinakamagaling. Kuha mo? Alam ko naman yun, te. Pero may tiwala ako sa team ko. Oo naman. May tiwala din naman ako sa inyo Pero syempre, hindi naman sa lahat ng oras panalo. O kaya naman pabor sa inyo yung laro. Ang importante, ano man ang maging resulta ng laro, positive lang dapat. Nax! Lupit ng words of wisdom mo, te. Diba nga? Basta good luck sa darating na tournament Cheer ko kayo. Salamat, te. Wala yun. Mythic ka na pala ulit, te. Nax! Naka-mythic ka lang di ko pinapilot. Ano, rank game tayo? Ayoko mag-rank. Baka maalis sa mythic Probation pa naman yan. Trial ba? May libre kang 10 games, manalo o matalo. Ano, G? Para naman maranasan mo galawan sa mythic. Mahirap ba sa mythic? Kung sa'yo mahirap, sa amin basic na lang. 6 times na ako nag-mythic Mabilis ang galawan sa mythic, di kagaya ng epic pag chill ka lang. Dito sa mythic, talagang pautakan at diskarte. Di pwedeng tutulog-tulog ka. Di importante ang maraming kills. Focus lang sa objective. Kinakabahan ako Ngek, ba't ka naman kakabahan? Kasama mo naman ako. Basta ayusin mo lang pag-support sa akin, mananalo tayo. Sama kaya natin jowa mo. Tulog na yun. Maaga na tutulog yun Sige na nga, tayo na lang dalawa. Bili ka pala ng ibang support hero, te. Yung pang-utility, nagbaburst ng heal, ganun. Para buhay na buhay. Dami mong gustong ipabili Di mo naman nabibili. Hoy, binili ko yung Shinshin mo. Nung nag-pilot ako ng account mo, pinabibili nga kitang bagong support hero ngayon para gamitin mo Nagrereklamo ka pa, ikaw naman ang gagamit. Para may solid support kami. Sige na, mag-ipon na lang ako ng BP para makabili ako. Dayas kasi gamitin mo. Sira, di ako mahilig mag-top up. Nagtitipid ako, no? 2K na lang naman na BP ang kulang para makabili ako ng new hero. Sige na nga. Sabihin mo ako agad pag nakabili ka na. Para ma-practice mo. May sisend akong video sa'yo mamaya. Panoorin mo. Mga rotation, strategy, best items para sa hero na yun. Okay, noted. Yari ka pala kay EJ, te. Ha? Bakit? Ang layo na raw ng agwat nyo. Agwat saan? Pinagkukumpara ko kasi kayong dalawa. Lalo na sa mga objectives. Oo, ngayon. Ang maganda kasi sa'yo, alam mo na gagawin kapag up na turtle. Nilalabas mo siya sa site natin. Siya kasi di niya magawa yun. Lagi niya nakakalimutan. Tutunog naman kasi pag up na turtle. May oras din kung kailan siya mag-i-respawn. Tsaka ikaw nagturo sa akin nun, di ba? Ayun nga kako yung hindi niya magawa. Saka ang bagal niya rumisponde. Dapat nga kabisado niya galaw mo kasi mas matagal mo na siyang kalaro kaysa sa akin Ewan ko ba dun? Nagagalit pa kapag pinagsasabihan. Di na nga ako masyadong umaasa sa signal mo, di ba? Kaya kahit off mic, carry na. Konting practice pa nakasama ka. Oo, galing nga Alam mo na rotation, saka kung sinong alanganin sa kakampi. Ganyan lagi trabaho ng support. Tara, 1v1 te. Tago tayo pareho. Di ako marunong yan. Mabubugbog lang ako sa'yo. Di ako marunong mag-mage, no? Hambog. Tara na nga, 1v1 na. Papadudot nag 1v1 nga kami at binugbog nga ako ng hambog pero no hard feelings. Mas madalas na nga akong isama ni Marco kapag naglalaro siya kasama ang mga kagrupo niya para na rin daw masanay ako sa galawan ng mga high rank player. Nangungulit pa nga ako kay Marco noon na isali niya ako sa squad nila kung meron pang slot. Sinabi niya naman sa akin na magtatanggal muna raw sila ng inactive player pero ilang linggo na ay hindi pa rin niya ako sinasali. Isang beses nga na nasa lobby kami ng game ay nag-usap-usap kami ay pinaalala ko sa kanya. Nansana niya ako sa squad at ang leader ng squad nila ang kumausap sa akin. Mag-leave daw ako sa squad ko para ma-invite niya ako na siya namang ginawa ko. Tuwang-tuwa naman ako dahil miyembro na ako ng squad nila. Sinabi naman sa akin ni Marco na nawala na sa isipan niya at nakalimutan niyang sabihin sa leader ng squad na si Bert na sasali ako at sinabi ko namang ayos lang. Dahil nga sa madalas na pagsama-sama ko sa kanilang maglaro ay nakasabay na rin po ako sa kanila. Hindi na ako gaanong kinakabahan dahil alam ko na ang mga dapat kong gawin. Natuwa rin naman sa akin si Marco lalo pa at nakita niyang malaki ang naging improvement ko. May mga time lang talaga na hindi ako nakakasama sa kanila dahil madalas akong abala
sa online business ko at mga gawaing bahay. Tinutulungan ko rin ang kapatid ko sa mga math activities niya. Pero kahit na nakakasabay na ako sa gameplay nila, ay hindi pa rin tumigil si Marco sa pag-train sa akin lalo na ng ibang role. Gusto niya kasi na maging versatile ako para kung sakali man daw na makuha o maban ang main hero ko, ay makakapag-adjust ako, Papa Dudut. Wait! Te, mage ka muna. Gusto mo? May tank support na eh. Wala tayong mage. Ilan lang mage ko rito eh. Kahit ano, sige, palag na. Si Avel kaya gamitin ko. Sige, yan na lang. Hindi ko pa naman alam gamitin to. Basta pag level 4 mo, kakta sila langanin. Masakit damage output niyan pag tumaba. Sige, kopya. Ayusin nyo ha. Ayusin mo rin. Tingin lagi sa mapa ha. Ay, ano ba yan? Ako lagi target, nakakainis. Ginagawa mo, te. Lagi ako target eh. Grabe, nabawag ka sa mid lane. Huwag ka kasi masyadong lumalim. Pinagtutulungan nga ako dito. Lagi tato nag-tower dive. Sakit mo sa mata mag-mage. Atras ka lang pag nakita mo marami. Mapa, libre lang yan. Sabi mo mag-mage ako. Wala ka pang pasalamat, nag-adjust na nga ako sa'yo. Nag-adjust ka nga, sablay naman. Ikaw tatargetin ng mga yan kasi nagbo-burst ng magic damage yung hero mo. Kaso nga, butaw ka naman gumamit. Hindi ko nga kasi alam gamitin to. Second skill, ulti, first skill combo niyan. Okay, sige. Umayos ka, te, ha? Ayun na nga ba sinasabi ko eh. Butaw ka talaga sa ibang role. At least nag-adjust ako. Huwag ka nang magreklamo. Buhatin nyo na lang ako. Tara, te, magsaset ng tank. Comboan mo agad. Oo, sige. Ay, sus! Sabi ko comboan mo eh. Anong combo yun? Sorry, mali. Sus! Ubus sana yun eh. Kapato lang. Kape pa! Sorry nga eh. Sorry, guys. Patawan kita eh. Tingnan mo, tinatrash talk ka ng kalaban. Ang cute daw ng combo mo. Wala akong pake sa kanila. Kumuda sila ng kumuda dyan. Isang set pa. Umayos ka, te, ha? Last na to. Pag ito, di mo pa nakuha. Naku! Pag nagkamali tayo sa clash, matatalo tayo. Oo, kopya. Seryoso na ako. Ayan, magsasek na si Tanjo. Abang ka, te, pero distansya. Teka mo, dali! Ito na, wait. Yun! May nagawa ka rin tama! Push na habang patay yung apat. Takbo lang nila natin ang makakapag-def yan. Yay! O, di ba panalo pa tayo? Namuntik mo lang ipatalo. Para lang timang kanina. Sorry na nga eh. Sus! Tara, costume muna tayo. Pakita ko sa'yo kung paano gamitin yung hero na yan. Papa Dudut, matapos nga naming mag-rank ni Marco at ng mga kasama niya ay nagpaalam muna siya sa mga ito na tuturuan ako. Nag-offline na rin ang mga ito dahil hindi sila naglalaro nang wala si Marco. Nag-costume nga kaming dalawa at tinuruan niya ako kung paano gamitin ang hero na ginagamit ko. Ipinakita niya sa akin kung paano ang tamang pwesto kapag ambush at clash. Mga combo ng skills para makapag-burst ng damage. Marami pa siyang itinuro sa akin at pagkatapos ay nag-classic mode kami para daw ma-practice ako. Natuwa naman si Marco sa akin dahil mabilis kong nakuha ang mga itinuro niya. Matapos namin maglaro ng classic ay nagpaalam na siya na matutulog na siya dahil kakauwi lamang niya galing sa trabaho noon. Nag-offline na rin ako ng oras na yon at nagsimula na maglinis ng bahay dahil may tutor class pa ako ng araw na yon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay magkakasama pa rin kami ni Marco at ng CIP squad sa paglalaro. Samantalang si EJ naman ay busy na sa iba nitong laro pero minsan ay sumasama rin sa amin ni Marco. Si Bagito ay napakadalang na lamang naming makasama pero lagi naman kaming magka-chat at nagkukumustahan. Bagamat may mga kanya-kanyang pinagkakaabalahan ay hindi pa rin namin nakakalimutan na kumustahin ang bawat isa. Isa pa ay pamilya ko na silang itinuturing kaya't hindi na sila iba para sa akin.
Sa ngayon din nga, Papa Dudut, ay isa na akong low-key profile writer ng isang sikat na writing platform. Tumigil na po ako sa pag-tutor dahil face-to-face na rin ang klase. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang pagkakaibigan namin na nabuo lang dahil sa isang online game. Pero masaya ako na nakilala ko sila. Dahil sa kabila ng iba-iba kami ng lugar na pinagmulan, malayong distansya sa bawat isa at tanging pangalan lang ng bawat isa ang pagkakakilanlan, ay pinagbuklod naman kami ng isang laro upang makabuo ng isang pagkakaibigan na hanggang ngayon ay nananatiling matatag. Pero pasasaan pa at makikilala namin ang personal ang bawat isa, lalo na at nagplano na kami ng isang get-together sa darating na December. Sinabihan ko rin sila na isama ang mga jowa at asawa nila para hindi lang ako ang nag-iisang babae sa eyeball namin. Papa Dudut, pumayag naman sila at kagaya ko ay excited na rin po sila na magkita-kita kami ng personal. At dito ko na nga po tatapusin ang kwento kung paano ko nakilala ang aking mga kaibigan na bagamat palaging may mga saltik ay mahal na mahal ko naman. Maraming salamat po kung isa man po ito sa mapalad na basahin ngayong araw. More power sa inyong programa, ang inyong forever kapuso, Rai.